Jesus, lots of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Precious. Oh, precious. Amen. That makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. How precious is that blood. Amen. Amen. Tayo po'y Next manalangin. song. Pasalamat po tayo. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat merong naging katubusan ang aming kaluluwa. Nakasumpong po ng biyaya ang mga makasalanang katulad namin na walang kaya at walang alam kung paano lulunasan ang aming kahabag-habag na kalalagayan at kahindik-hindik na kinabukasan. Ngunit salamat po sa iyong mayamang habag at biyaya. Kami po ay naging mahalaga sa iyo at ang iyong bugtong na anak ay iyong isinugo upang siyang gumanap ng iyong kalooban at makamtan ang iyong kaluguran at kami po ay magkaroon ng katubusan at sa ganon ikaw po ang aming papurihan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ay hindi namin kayang bayaran, ang tangi po naming maibabalik ay ang galing din po sa iyong buhay upang ialay at ipaglingkod hanggang sa ikaw ay bumalik habang panahon. Maraming salamat po sa hapong ito. Kami ay meron muling pagkakataon na manumbalik, magsama-sama at ariin ang bawat sandali ng pananatili namin ay hindi po walang kabuluhan, hindi po sayang sapagkat alam po namin na aming iniaalay ito sa Diyos na tunay at buhay. Na bagamat hindi nakikita ng aming mga mata, ay aming iniibig. Siya na nakakaalam sa amin at laging umaalalay sa amin sa bawat landasin ng aming buhay. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Inyo pong lingapin ang aming mga kapatid na hindi po namin makakasama sa hapong ito, gawi ng karamdaman, gawa ng maaring ibang gawaing hindi maiiwasan. Ikaw na po, Panginoon, na magpala sa bawat isa na narito. Muli, minsan pa, pagpalain niyo po ng inyong salita ay maging paalala at kalakasan ng bawat isa sa amin. I-bless niyo po ang aming mangangaral ngayong hapon na merong buong panalangin na gamitin po ang aming kapatid at dinadalangin namin na kami namang bawat isa ay magsilago upang isang araw kami naman po ay paggamit din sa lalong lumalaking pangangailangan ng mga mangangaral sa aming pong kapanahonan. Dalangin po namin na lalong sumagana ang mga miyembro ng Christ Baptist Church sa lahat ng pagpupuri para sa inyo, sa lahat ng mabuting bagay, sa pananalapi, sa pangangatawan, sa paglilingkod, sa pakikipagkapwa, sa paglago sa pagkakilala sa inyo, sa pagpupuri, sa pasasalamat. Tulungan niyo po kami na sa lahat ng bagay na mabuti at makalulugod sa inyo. Yun po ang hubog na ayon sa iyong anak ang mangyari po sa bawat isa sa amin. Hiling po namin, Lord, na ikaw na po magpala sa lahat ng mga namiminuno sa amin, mga simbahan po at mga misyonero sa loob at sa labas ng aming bansa. Ikaw na po, Lord, ang magpala sa lahat ng pagsisikap ng inyong mga anak. Salamat sa hindi napapagod na paggawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Maraming salamat po sa mga mag-asawa. Dinadalangin po namin na lagi niyo pong gagawing matibay ang relasyon ng mga mag-asawa. Ganon din naman po ng mga manggagawa na ang gampanin po namin ay bilang paglilingkod sa iyo. Tulungan niyo po kami na lagi naming tignan ang aming sarili sa liwanag ng kabutihan ng iyong anak. Na wala pong karapat-dapat sa amin, walang marapat sa amin. Lahat kami ay nahulog sa kabanalan. Wala po sa aming perpekto. At ang lahat ng aming mga gawa ay tanging biyaya mo lamang ang dahilan kung bakit po namin nagagawa. Kaya ikaw po ang aming pasasalamatan, ikaw ang aming pupurihin, sa iyo po ang lahat ng pagdakila. Minsan pa sa hapon pong ito, mangusap ka po sa amin at ikaw po ang magpala sa bawat isa. Ito po ang aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa inyo.
tangi sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay makakaupo na. Hindi. Magbabasa pa po tayo ng scripture. Tawagin po natin ang ating mga kapatid, Brother Francis and Brother Neil, para magbasa sa atin ang salita ng Diyos. Pangunahan niyo po kami ngayong hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. At ating pong muling babasahin Ezekiel chapter 4 verses 1 to 17. Ikaw naman, anak ng tao, kumuha ka ng isang losa at ilagay mo sa harap mo at gumuhit ka sa ibabaw ng isang bayan sa makatuwid bagay ng Jerusalem. At kubkubin mo at magtayo ka ng mga katibayan sa tapat noon at maglagay ka ng bunton sa tapat noon. Maglagay ka rin ng mga kampamento sa tapat noon at mag-umang ka ng mga pangsaksak sa tapat noon sa palibot. At magdala ka ng kawaling bakal at ilagay mo na pinakakutang bakal sa pagitan mo at ng bayan at irap mo ang iyong mukha sa dako niyaon at makubkob at iyong kubkubin. Ito ang magiging tanda sa sangbahayan ni Israel. Bukod dito'y humiga ka ng patagilid sa iyong kaliwa at ilagay mo ang kasamaan ng sangbahayan ni Israel doon. Ayon sa bilang ng mga araw na iyong ihihiga doon, magdadanas ka ng kanilang kasamaan. Sapagkat aking itinakda ang mga taon ng kanilang kasamaan upang maging sa iyo'y isang bilang na mga araw, sa makawitbagay 390 araw, gayon mo dadanasin ang kasamaan ng sangbahayan ni Israel. At muli, pagkayong natapos sa mga ito, ikaw ay hihiga sa iyong tagilirang kanan at iyong dadanasin ang kasamaan ng sangbahayan ni Huda, 40 araw, bawat araw ay pinakaisang taon, aking itinakda sa iyo. At iyong ihaharap ang iyong mukha sa pagkubkob ng Jerusalem na may lilis kang manggas at ikaw ay manguhula laban doon. At narito, ipinaglalagay kita ng lubid at ikaw ay huwag magpapakaliko-liko mula sa isang dako hanggang sa kabila, hanggang sa matupad mo ang mga kaarawan ng iyong pagkubkob. Magdala ka rin ng trigo at ng sebada at ng habas at ng lentehas at ng miho at ng espelta at ilagay mo sa isang sisidlan at gawin mong tinapay. Ayon sa bilang ng mga araw na iyong hinihiga sa iyong tagiliran, sa makatwid bagay 390 araw, iyong kakanin yaon. At ang iyong pagkain na iyong kakanin ay magiging ayon sa timbang. 20 siklo isang araw, araw-araw ay iyong kakanin. At ikaw ay iinom ng tubig ayon sa takal, na ika-6 na bahagi ng isang hin, araw-araw ikaw ay iinom. At iyong kakaning parang mga munting tinapay na sibada, at iyong lulutuin sa dumi ng galing sa tao sa kanilang paningin. At sinabi ng Panginoon, ganito kakanin ng mga anak ni Israel ang kanilang maruming tinapay sa gitna ng mga bansa na aking pagtatabuyan sa kanila. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoon Diyos, narito, ang aking kaluluwa ay hindi nadumhan, sapagkat mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay hindi ako kumain ng namamatay sa sarili, o nilapa ng mga hayop, o pumasok man ang kasuklam-suklam na karne sa aking bibig. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, tingnan mo, ibinigay ko sa iyong dumi ng baka na kahalili ng dumi ng tao, at iyong ihahanda ang iyong tinapay sa ibabaw niyaon. Bukod dito'y sinabi niya sa akin, anak ng tao, narito, aking babaliin ang tungkod ng tinapay sa Jerusalem, at sila ay magsisikain ng tinapay ayon sa timbang, at may pagkatakot, at magsisiinom sila ng tubig ayon sa takal, at manglulupaypay. Sabay-sabay po tayong lahat, upang sila ay mangailangan ng tinapay at tubig, at manglupaypay na magkakasama, at mga lanta sa kanilang kasamaan. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
Just the time I feel that I've been caught in the mire of sin. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ that says, I want to know you. Lord, I want to know you more. When my daily days ordinarily lose life in song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I run the race, but set my own face and face my shattered soul. For the gentle arms of Jesus, for my hunger to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ that says, I want to know you. Lord, I want to know you, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Amen. Yan po ang magandang desire. Lord, I want to know you more. Praise the Lord. Is that our desire? Burning desire. Amen. Meron po ako ditong nabasa sa aking notes. Duty. Pero ito muna, no? The family we ought to be. Parang yan, ha? Ito po yung makikita natin sa, ano to? 1 Corinthians 16:15 and 16, ha? Anuhan lang natin, ha? 1 Corinthians 16:15 and 16. Maganda to, eh. Relax muna ang ating preacher. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas,
that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Addicted. Ha? Kaya hindi masama yung salitang addict. Malinis siya. Addicted themselves to the ministry of the saints, that ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us, and laboreth. Then sabi niya, I am glad of the coming of Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, for that which was lacking on your part, they have supplied. For they have refreshed my spirit and yours. Therefore, acknowledge ye them that are such. So, mga ganitong klase ng pamilya, ganito ng klaseng mga manggagawa, ito po'y ina-acknowledge. Kinikilala sa kalipunan ng mga iglesia. At ito pong pamilyang ito ay malaking pagpapala. Hindi nila ipinilit yung kanilang sarili sa paglilingkod, kundi hilig nila. Ano ang tawag natin? Ibang pwedeng gustong-gusto nila. Masayang-masaya sila dito. Talagang they feel the need na hindi dahil kailangan ng gawan, kundi feel nilang kailangan kong maglingkod. Yung ibinigay nila ang kanilang sarili dito. Ay sinabing addict, di ba? Pagka alcoholic, wholly given to alcohol. Ibinigay nila ang kanilang sarili sa alcohol. Ito naman ay addicted themselves to the ministry. Ayan, ibinigay nila ang kanilang sarili sa ministry. Kaya itong family na ito, this family became an example. Naging halimbawa. Kaya ang sabi, magpasakop kayo sa mga katulad nitong mga tao. Ibig sabihin, itong mga ganitong mga tao na talagang maganda ang patotoo sa buhay, walang masama kung tayo ay pangunahan ng ganitong mga tao. Maka-influensya sa ating buhay. Amen. So, salamat po sa mga ganitong pamilya at nawa dumami pa ang mga Stephanas family o tribe ni Stephanas. Amen. Well, tayo po ay first time yata magpipreach nito sa atin. First time, First time. Kabataan at hindi siya perfect. Pero nakikita kong siya ay nagpapagamit sa Diyos. Kaya ibigay natin sa Kanya ang pagkakataon na lalo siyang gamitin ng Panginoon at lalo ka magpakatibay, kapatid, sa Panginoon. Ngayon, ito ay professional na. Nung magpunta ito dito, I think, anong year ka ba nung high school? First year? Second year? First year. First year. Kung doon ka nagkakamali, bisita to ni Adino eh. Ayan, bisita ni Adino. Ngayon, isa na siyang professional. Kaya, ano ka ba? Accountancy ba kinuha mo? IT. IT. Graduate na siya. So, welcome po natin. Tayo po tumayong lahat. Bigyan po natin siya ng maluwag na pagkakataon. Brother Maverick, kasama po natin ito sa mga gawain natin sa iglesia. Brother Ma, balik ka. Hello. Yes. Sige po, tayo po maupo po muna lahat. Sige po. So, good day po sa ating lahat po, sa ating mga nakapakinig narito. Yan po sa live streaming natin. Sige po, ako po ay magpapakilala po muna sandali. No? Sige po, sa mga di po nakakilala po sa akin, ako po si Brother John Maverick Yumul. So, ayun nga po, yes. Ako po ay siguro mga 2009 po ako na-save. So I'm almost, it's already 11 years na po ako sa nakilalang Panginoon. At gayon din po, same din po sa membership po dito sa ating Christ Baptist Church. And I'm gladly na nandito pa rin po ako. Kasi during back those days, mahirap po na ako lang po yung Baptist po sa amin, sa family ko po, no? So mahirap po
palagi po na ako lang po mag-isa. Tapos pag tatanungin po ako every Sunday ng parents ko po saan ako pupunta, ako lang po yung nagsisimba. So yun po, ang profession ko po ay BSIT. Ayun po, nakapagtapos po ako ng college po sa Informatics College Northgate sa Alabang. Ngayon po ay working po, praise God, at meron pa rin po akong work despite ng ating situation po ngayon. And yes po, so ako po ay, I'm 26 years old, di na po bumabata. So, ayun po, and few backgrounds din po. Graduate nga po pala po sa ACE curriculum, sa CBA po, sa di po nakaalam, sa Christ Baptist Academy. So, hello po sa ibang graduates din under ng ACE curriculum. And nakapag-Bible school din po ako, though ano lang po siya, paano ba to? Sinisingit ko po yung schedule ko during college na makapasok sa Bible school every night. Kasi po, parang pag inisip ko po yung Panginoon, laging parang ansay makilala siya, no? Parang yung inawit natin yung kapatid na si Brother Matthew, Lord, I want to know you more. Pag inisip po natin yung lagi, ako po, pag naisip ko po yun, talagang parang, pag lalo kong iniisip, parang mas lalo mo talagang gugustuhin na makilala ang ating Panginoon. So ayun nga po, bago po akong save, no, sa atin, bata mananampalataya during 2009, ayun po, iba po yung pakiramdam ng bagong save po ako noon. Kaya ako po, from sa labas ng public school, I encourage my parent na mag-enroll sa CBA. Kasi nasa isip ko noon, kapag pumunta ko ng CBA, mas marami akong matutunan tungkol sa ating Panginoon. And I'm glad, pumayag po sila, and yun nga po, graduate po ako ng CBA. And then after po noon, I still try to keep up sa Bible school. Yun, ngayon though hindi man gumraduate, I'm glad na mayroon po mga natutunan na doctrines before. And ayun po, and I'm sure yun pa rin po ang very reason bakit po ako nandito ngayon. Dahil gusto ko pa rin po makilala ang ating Panginoon, gusto ko po siyang mas makilala pa sa habang ako po ng buhay dito sa mundo. No? Sige po, tayo po ay magsitayo po lahat. Bulatin po natin ang ating Bible po sa Hebrews chapter 11, verse 6. Sa Hebrews chapter 11, verse 6. Yes, yan. So, nanin po lahat. Sabay-sabay po natin basahin lahat. Hebrews chapter 11, verse 6. Ready? Read. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So ang topic po o aking isi-share po ngayong araw is keep up the faith. Sige po, tayo po yung sandaling manalangin. Undangila Ama sa langit, marasa po sa araw po at pagkakataon na iyong pong araw na iyong po mapagbulay-bulay po ng iyong salita po, Lord. Yan po ang gawin niyo po ako sa aking pag-share po ng iyong salita, Lord, at gawin po sa ating mga makapakinig at sa anuman pong maaabot po ng aking tinig po, Lord, na po'y marinig po ang papuri po para po sa inyo, Lord. Itong lahat ay dinarangin po namin sa tayong matapos ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po na pumaupo ang lahat. So yun po ang ating main topic po or ang ating title po na ating lesson po for today is Keep Up the Faith. Faith recognizes that we need help to complete life's goals and that only God can help us accomplish those goals. So yung faith po, kung dapat meron po tayong faith na ito po ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi po kung wala po tayong faith o pananampalataya, so ano pa po ang ating relasyon sa ating Panginoon? Di po ba? Ngayon po naalala ko po sa verse sa Psalm chapter verse 37 verse 4. Delight thyself in the Lord. Di ba po? So kung hindi po natin pinipili na mas makilala ang ating Panginoon, na maging masaya po tayo sa ating Panginoon, ano pa pong relasyon na meron tayo sa Panginoon kung ganun? Di po ba?
Kasi kung ano man po relasyon meron tayo na gusto natin pahalagahan, inaalagaan po natin. Ngayon, kung hindi po natin inaalagaan, ano po nangyari doon? Siyempre po, like, kung meron po tayong kaibigan na hindi natin kinakamusta, ano po relasyon natin sa kanya ngayon? Di parang, pag nakita natin siya, ay, ikaw pala yan. Kumusta? O di ba? Parang walang emosyon. Parang wala tayong galak. Parang nakatamad din. Nakatamad na kausapin siya kasi parang wala kang interest eh. So hindi po tayo dapat ganun sa ating Panginoon. Dapat araw-araw po, palagi na tayo po ay nangungusap sa ating Panginoon. Tama po ba? Say amen. Amen. Amen po. So ngayon po, sinimpulan ko lang po ang ating outline po, no? So, ang ano lang po natin, how to keep up my faith with God. So, ano lang po ito, 5 points lang. Actually, acronym lang po ng faith, F-A-I-T-H. So, alam niyo na kung gano'ng katagal yung ating preaching ngayon, ha? So, number 1, follow God's lead. Number 1, follow God's lead. Be a follower of God and be a good example to others. Isa po natin ang Bible sa Matthew chapter 5, verse 6. Sorry. It's Matthew chapter 5, verse 16. Verse 16, sorry. So sabi po dyan, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So ito po, sinasabi po natin dito ang ating testimony bilang Kristiyano po sa ibang tao. Mapakapwa Kristiyano man o hindi. Kasi kung hindi po nila nakikita ang galaw ng Panginoon sa ating buhay, paano po sila mabubless? Diba Kristiyano po tayo? So dapat nakita po sa atin ang buhay ng gusto ng Panginoon para sa atin bilang Kristiyano. So lalo na po kung meron po tayong mga friends na hindi pa po safe. Pero ang asta natin ay parang hindi rin safe. Paano natin sila ilalapit sa ating Panginoon? Di ba hindi madali yun? Doon hindi tayo perfect, merong ang instruction ng Panginoon at example at model at yun na si Jesus Christ. So, buksan din po natin sa ating Bible ang Colossians chapter 3, verses 16 to 17. Colossians chapter 3, verses 16 to 17. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Verse 17. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So yun nga po, follow God's lead. Meron pong binigay na example o model ang ating Panginoon, ang ating Hesus Kristo. So dapat, mas kinikilala po natin si Hesus Kristo at ang ating Panginoon para po ma-apply po natin sa ating buhay, sa ating pamumuhay po dito sa mundo. Malinaw po ba? So dapat pakita po natin, gaya po sabi ng Panginoon, love one another, love your enemies. Marami pa po hindi na po natin may isa-isa lahat. Pero kung lagi po tayong magpapatibay sa ating Panginoon, manalangin po tayo palagi, magbasa ng Bible, hingi po tayo ng counsel sa ating pastor o sa iba pong ating mga leader. Yun po ay isang step po na ating panatilihin na ating faith. So number 1, follow God's lead. Number 2, acknowledge God's sovereignty. Acknowledge God's sovereignty. His authority and will are best for us. Isaiah chapter 46 verses 9 to 10. So sabi po rito, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure.
So yun nga po, gaya din po natin sa Ten Commandments, ang very first commandment ay, there's no other God other than me. Dapat accept po natin na ang Panginoon, siya lamang at wala na ibang Panginoon. Wala na tayong ibang sasambahin. Hindi po ang ating mga gawa po dyan na rebulto o anuman kultura. Ano po, sinabi naman po sa Bible at sabi ng Panginoon, siya mismo nagsasabi na wala pong ibang Panginoon kundi siya lamang po. No? Praise God. Amen. Kasi po kung hindi po natin acknowledge na siya lamang, so may ina-acknowledge po ba tayong iba? May iba pa ba tayong sinasamba? O baka naman meron ka ng iniidolo o sinasambang tao? Mali yun. Dapat Panginoon lamang. Okay lang po na may hangaan tayong isang tao na nakikita natin na ay, ang galing naman niya mag-preach. Ay, ang galing naman niya kumanta. Ay, ang galing naman niya, ang dami ng bisita palagi. Okay lang yung nakikita natin yun, pero hindi po at the point na sasambahin natin siya na, ay, siya laging anin ko. Lagi ko siya ipag-pray, lagi ko siya kakausapin. Pero ang Panginoon mismo, hindi natin kinakausap. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nagpo-pray. Lagi tayo nag-request lang sa isang tao na, pa-pray mo naman ako. Pero ikaw mismo, hindi ka nagpo-pray. Parang may doubt kaya sa ating Panginoon. Mali yun. Kung kinikilala talaga natin na siya lang ang Panginoon natin, dapat dalas-dalasan mo rin mag-pray kasama ang Panginoon. Dalas-dalasan mo rin mag-devotion. Hindi naman sinabi na umaga, hapon, gabi, okay na. Kahit buong araw. Basta wala ka lang ibang napapabayaan na gawain. Di ba? So yes, that's number 2. Acknowledge God's sovereignty. Number 3. Implore God for wisdom. Ask God how to put the belief in action. God knows what we need, but He wants us to act for His help. So yun nga, di ba? Alam natin, ang Panginoon, alam niya lahat. Alam niya lahat na nangyayari, alam niya lahat ng pangailangan natin sa araw-araw. Pero bakit may times na feeling natin, Lord, di ba kailangan ko to? Ba't parang wala naman? Pero yung pala, hindi ka naman din nagsasabi. No? Yan, lagi natin babalik tayo. Like kung binabanggit, mag-pray, magbasa ng Bible, kasi po, yun ang very foundation po natin na relasyon sa ating Panginoon. Tama po ba? So yun po, ask for wisdom. Kung hanggat maaari po, bawat galaw po natin o bawat kilos, desisyon natin, tama lang po na hingin po natin ang ating guidance po sa ating Panginoon. Kahit po simple prayer. Like, ayun po, like papunta po tayo sa church, siyempre po, ask po tayo ng guidance, ingatan po tayo palagi, ganun po sa ating pag-uwi, lalo na po sa panahon pong ito. Like, pwede din po sa exam. Ayun, maganda example yun sa akin dati. College ako. May times talaga, hindi ako nakapag-aral kasi puyat ako. Yung sabi mo, mag-aaral ako ngayong gabi. Kaso nakatulog ako. So, di parang kinabukasan, exam na. Ang prayer ko na lang sa Panginoon, Lord, kung ano po yung maaalala ko, kayo na po bahala sa akin. Di ba? Siyempre po, yung realistic naman po yung ipag-pray natin sa Panginoon. Hindi yung sasabihin natin, Lord, kahit di po nag-aral, ma-perfect ko po itong exam. Tama ba yun? Siyempre hindi. Ang exam ko po doon is, hindi lang po tayo lagi nagpo-pray dapat. Yun, kaya po may wisdom. Ask po tayong guidance sa Panginoon para po tayo mismo, ikikilos natin yun. Diba? Gabay lang po ang Panginoon. Hindi po siya yung totally na automatic na gumagalaw sa atin. Kasi may free will po tayo, di ba? So, ayun po yung essence ng prayer. Hindi po yung laging pray lang po tayo ng pray. Di ba? Faith without work is dead. Pwede naman i-apply dahil wala mangyari din sa atin kung pray lang tayo ng pray. Like, pray lang ako buong araw. Oh, that's fasting. That's good. But not always. Sometimes, hindi po okay yung pray ka lang ng pray. Kasi alam mo na meron ka pang pwedeng gawin. Ipag-combine nyo yung knowledge mo, yung idea mo kay Lord. And that's the good time to ask wisdom sa ating Panginoon. And we'll know if the answer is yes, no, or maybe, no, hindi maybe. Yes, no, not now. Yun lang po laging sagot ng Panginoon eh.
So makikita natin na nag-aral tayo for board, pinag-pray natin, pero bakit ganun? Di pumasa. It does not mean na hindi dininig na ating Panginoon ating prayer. It may not also mean na nagkulang ka. No? Mamaya gabi-gabi, araw-araw nag-aaral ka naman, pero di ka pumasa talaga. It may be not now. And the door is not closed. Di ba? Na pwede ka pa rin mag-take for the next batch. And that's a good thing. May mga times na there's still a second chance. And that's why very applicable po sa buhay natin na always ask guidance from the Lord. And don't be upset if the Lord does not answer your prayer, or if you feel like that God does not hear or answer your prayer. Diba? Laging tandaan natin, alalahanin natin na God knows best for us. Not, I know the best for me. Hindi po ganon. Na tapos mag-ask lang ako kay Lord, Lord, please give me this. Tapos pag di ko na-receive, why Lord? Did I do something bad? Hindi. Tanggalin natin yung ganong attitude kung meron man. O tawa lang tayo, nagkakamali, nakukulang. But yes, it's a reminder na let's do that practice na God knows what's best for us. Amen? So yes, 3, implore God for wisdom. So, alalain natin na always ask for wisdom and guidance from the Lord. Ngayon, kung alam natin na may times na hindi tayo nagtanong, hindi tayo nagpray, then you don't be surprised kung anong mangyayari. Di ba? Di ka na humingi ng guidance sa Panginoon eh. Sinarili mo lang. Oh, this is a very unique na always sinasabi din natin lahat. Di ba? God without us is still God. But we, without God, we're nothing. Okay? So, yun po, at makakunik pa natin sa next point, which is the number 4. Trust God's way. The letter T. Number 4, trust God's way. Put God's way over our own way. Nga, di ba? Sinabi ko lang kanina. God wants us to yield to His will and have faith that His way is best. This is unquestionable that God knows what's best for us. If may question tayo, nag-question natin, let's observe ourselves. Why have doubt with God that knows everything and all-powerful compared to me? Di ba? I'm nothing compared to God. So yun, trust God's way. Gaya lang sabi ko kanina, not always, what we want happens. Diba? What we plan sometimes fails. So look at the brother side. God might answer us with a no, or maybe not this time. Okay? So kasama po sa ating buhay, Kristiyano, ang struggle. And I'm telling you, laki po ng struggles ko po since these past years. Like I said, ako lang po sa aming family. Sometimes, I'm being questioned very hard sa amin. Like, ba't ka ba lagi nagsisimba? Yung simbahan nandyan lang yan. Hindi yan mawala. Pwede ka magpahinga. But of course, ako po at natatempt sumagot, and there were times na napasagot talaga ako na I asked forgiveness for that to my parent. No? So, kung ano man pong privilege natin, let's not take it for granted. Kasi some others, they're struggling for them. They're struggling for that privilege. Like tayo po na naririto. We're glad that you're all present here. But others also want to be in here, but they cannot. Diba? And we're glad that we have this live stream. Praise God. Nag-improve din po ang equipment. Thank you po, Lord.
sa bibigay. So yun, trust God's way. Madali lang talaga, madali lang isalita na, may tiwala ako kay Lord. Oo, alam ko si Lord bahala dyan. Ganyan. Madali lang isalitain. Even now, I'm standing here, ang dali lang sabihin, not until meron po tayong circumstance, situations na kaharapin. We don't know. But that's the very good time to ask for strength and prayer to the Lord. Lord, guide us. We don't know what to do. Give us strength. Please help us. And it's very normal, natural na gawin natin yon. It's not a foolish thing to always ask and pray to the Lord. Let us not be ashamed that we always pray, we read the Bible, we always ask for God's assistance, guidance. Kasi we're not powerful. Wala tayong kapangyarihan dito sa mundo. Always God. Kaya lagi ang tandaan si God lang. Lagi, pray lang tayo lagi. Siya mo gagaway sa atin. But don't forget na nabubuhay pa rin tayo. It means, meron pa rin tayong pwedeng gawin. That's why we ask guidance from the Lord. Okay, so, yes, that's number 4. Trust God's way. So, basahin. Yes. Here, Proverbs chapter 3, verse 5. Excuse me. Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Verse 6. Proverbs chapter 3, verse 6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Malinaw po sa Biblia, siya na po nagsabi, lean not on understanding, trust in the Lord. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Acknowledge mo, Panginoon. Hayaan mo siyang gumalaw sa ating buhay. Kahit may plano tayo para sa ating sarili, always ask to God. Kasi He knows what's best for us. Kahit ako may plano ako na like next year, gusto kong mag-trip. Gusto kong lumabas ng bansa. Pero yung ba ang plano ng Panginoon para sa'yo? Will He permit it? Ask for prayer. He will answer with yes, no, not now. Another verse, 1 Peter chapter 5, verse 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ba't pa natin kakasama ng Panginoon? Siyempre, may malasakit ng Panginoon sa atin. Alam niya ang lahat. Like I said earlier, diba? God knows what's best for us, but He wants us to directly come unto Him by prayer. Huwag tayong mag-attitude na parang nagpaparinig lang tayo sa Panginoon, no? Hindi po ganon. Mali po yun. Na like, Lord, alam mo, wala na akong pera eh. Baka naman may magbigay dyan. Anong klase attitude yan? Huwag ganon. But we may pray to God na, Lord, we know Ikaw po nagbibigay ng aming Panginoon sa pang-araw-araw, kaya pong bahala. Parang ganon, di ba? And God will give. God gives. So, okay po, number 5. Bilis natin, no? Di ba? So, honor God. Last but not the least, but actually the most important because it must be the first, no? So, actually, itong outline ko po, clear ko lang, it does not mean 1, 2, 3, 4, 5 in order po siya. Naka-outline po siya, okay? Pero regardless of importance of order. Clear ko lang po, no? So, 5, honor God. Worship Him in all our attitudes, affections, and actions. God deserves the highest honor. Tama po ba? God deserves the highest honor and praises. Basahin po natin sa Matthew chapter 22, verses 37 to 38.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Di ba? Honor God. Ngayon, kung i-apply natin yung mga nauna natin points, follow God's lead, acknowledge God's sovereignty, implore God for wisdom, trust God's ways. Pero hindi natin inuuna ng Panginoon. Ano yun? So, anong Panginoon sa buhay natin? Tagapagbigay lang? Taga-sustainer lang? As in, lang? Mali yun. Honor God. Don't forget to honor God. Like we worship Him, give praises, sing hymns. This is the first and great commandment. Ang linaw nakalagay sa Bible. Diba? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Alin po ibig sabihin nun? Surrender your life unto God. Surrender your life to God. Kasi kung hindi po natin gagawa yun, then ano po ang Panginoon sa buhay natin? There will be times na tingin natin, pakailamero lang. Pakailamero lang ang Panginoon sa buhay natin. Kasi hindi natin siya ina-acknowledge. Hindi natin siya ino-honor. Diba? So as for me, these 5 points na aking ginawa, may mawala na isa, it's not faith anymore. Diba, see? Kaya binuo ko din sakto sa acronym na faith, F-A-I-T-H. May wala na lang isa, it's not faith anymore. Yeah, sinusundan natin, nakita lang sa Bible, okay, so, preach unto all men. Sige, preach tayo sa labas. O acknowledge God's sovereignty. O nga, makapangyarihan yung Panginoon. Tama. Number 3, implore God for wisdom. O nga, all-knowing ang Panginoon. Sige, asa kong guidance. Number 4, trust God's ways. O nga, may tiwala ako sa Panginoon. Siyang magpapasa sa ating lahat. Pero number 5, honor God. Pero hindi mo inuon ng Panginoon. Sundays, wala ka, di ka nakikinig, di ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Is that faith? No. That's why honor God. Worship Him in all attitude, affections, and actions. Especially during these times, nandito po tayo sa panambahan. Let us listen attentively, give our heart unto the Word of God. Honor God. Ayun po yung last point natin. So, I would like to share some points sa buhay ko po, no? Before tayo magtapos sa aking preaching. So yun po, 2009, yun po, like parang gusto lang po bigay paano po ako napadpad sa CBC, paano po ako na-save. So yun nga po, I'm glad, still very thankful po sa Alulod family, no? Kay Brother Adino and kay Sister Adet. Dahil po sila naging bridge po na mapadpad po ako dito sa Christ Baptist Church. Kasi si Adino po, from CBA, naliba po siya ng school, naging kaklase ko po. And thank God, naging close kami. And then until Ma'am Adet invited me sa church. I was very glad kasi before noon, yes, ako po ay katoliko nga po pala dati. Na very active na katoliko, actually. No? Not to brag, pero nung bata pa ako kasi parang inisip ko, ensayo nito gawin. Siyempre bata pa eh. Para mas vulnerable yung mga bata na matuto sa mga bagong bagay. Kasi na-refer ako sa Catholic Church, ako po ay nung assistant ng pare, sakristan, yun, tawag, sakristan. So every mass, nandun na sa harapan, nasa gilid, kasi yung pare nandun sa gitna, aalalay doon sa pare, kung ano mga instruction. So ganun ka-active ako nung bata ako. But then, since bata pa nga ako, tapos meron ako nakita ibang kahihiligan, ayun, wala na ako sa church, sa Catholic. But I think that was very good moment kasi hindi ako naging active sa Catholic eh. Kaya ako napadpad dito. Praise God. Di ba? Kasi kung active pa lang ako sa Katoliko, I doubt na i-accept ko yung invitation ni Ma'am Adet na mag-church dito.
So again, yeah, I'm very thankful sa Alodo family, you know. So that was during 2009. And then ang nag-share po or nagalang salvation po sa akin si Sir Eli. So yeah, I'm still thankful po kay Sir Eli. Siya yung nag-share po sa akin. Pero nung tumanggap po sa Panginoon, mangyak ako yung nahiya ko kay Sir Eli. So yun. And then 2009, sa una, pa isa-isa lang ng service. Every morning lang ako uma-attend. Hanggang naging AM and PM, whole day. Until after na ng nag-church anniversary, naging perfect attendance na. Sunday, AM, PM, tas Wednesday. And yun yung parang nagpudyok nga sa akin na gusto mag-enroll sa CBA. Baka mas makatulong sa akin nga, na mas makilala ang Panginoon kasi Christian school siya, ICE. And God permitted. I went there for 2 years and nag-graduate po ako. So, mahirap po yung sa family na ako lang po mag-isa. But praise God na I really don't expect na kung ako lang, wala na ako dito for sure. Pero salamat sa Panginoon, I was able to keep my faith. So para po sa iba rin po na mga mapapakinig, ito po ay actually refresher lang po sa atin. This is the very basic of our relationship with the Lord, ang faith. So again, recap lang po tayo. 1, follow God's lead. 2, acknowledge God's sovereignty. 3, implore God for wisdom. 4, trust God's ways. And 5, honor God. And that's what faith is for me. So, last po, gusto ko lang po sana i-share po itong awitin that makes the whole of our lesson. This song is titled, My Life is Yours to Control. Kahit andali po natin sabihin na nagpapasakop tayo sa Panginoon, yes, there are struggles na hindi natin mabigay 100%. Bakit? Kasi tao pa rin tayo. May sinful nature pa rin tayo eh. Habang nandito tayo sa mundo, meron at meron yan. Kaya wag tayo matakot na labanin ito. So ito po yung song, My Life is Yours to Control. With my whole heart I humbly seek you. Now use my life, O Lord, I pray. I yield my stubborn will completely. May your commandments light my way. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I seek your will never mine. Rich treasure to find. Give wisdom to choices I make. Along every path that I take. So when I complete life's race, well done you will say. Your word has promised me the victory, and all I need to do is claim your strength to soar with wings as eagles, to walk, to run, and not to faint. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I seek your will never mine. Rich treasure to find. Give wisdom to choose.
let us observe our life na pagtapos na ang ating oras dito sa ating mundo ay pagkarap natin Panginoon, tingnan natin malulugot siya at sasabihin niya kaya sa atin, well done, my child. So everyone, let us keep the faith and continue serving the Lord. Let us pray every day, read our Bible, and let's grow every day. Thank you and God bless you. Amen. 9 years na mananampalataya. Tama ba, Mab? 9 years. 11 years na. Amen. Since he was in high school. At nagpapatuloy po ngayon. Salamat sa Panginoon sapagkat kahit nag-iisa sa pamilya ay nakapagpatuloy at naninindigan. Amen. At na-involve sa ministry. Hindi ko alam kung anong buhay ni Mab kung wala ito sa Panginoon. Ano? Siguro magulo din ang buhay nito. Hindi natin alam, baka nagpare. Sa Kristan eh. Pero salamat po sa Panginoon dahil what keeps us sa ating pananampalataya? Keep up the faith. Ano bang pakinabang ng faith natin? Ano bang pakinabang ng faith na ito? Ito ang sinasabi sa atin ng Bible by faith, ano yan? By faith, the elders gave a good report. Meron silang good report through faith. You know, napakahalaga po nito. Sa Hebrews chapter 11, talagang, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Kaya ang pananampalataya, may nakikita dun sa unahan eh. Sa malayo, para din ang Panginoon, sabi nung, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame. Ang pananampalataya, merong nakikita sa unahan. At ang sabi diyan, and were persuaded of them and embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on earth. Kaya tayo po, mga estranghero tayo dito. Strangers and pilgrims. Siyempre, pagka strangers, mga kapatid, hindi tayo taga rito, halata tayo. Pagka kayo po, taga ibang bansa, halata kayo kasi iba salita nyo eh. Punta kayo sa ibang bansa, pati mga estranghero dito, mga foreigner, mahalata nyo hindi ito mga Pilipino. Iba yung bigkas eh. Kahit nga yung mga Bisaya, pag pumunta rito sa Luzon, pagka nagsalita na, iba yung timbre ng boses. Halata mong hindi taga rito. Kaya ang mga Kristiyano, sa pamagitan ng pananampalataya o yung salita ng Diyos, pag nagsalita na tayo, dahil hinuhugot natin sa salita ng Diyos yung ating isipan yung ating puso, yung ating naisin. Kaya pag nagsalita ka na, galing sa salita ng Diyos, iba magsalita itong mga ito. Iba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang prinsipyo. Kaya yan ang magpapanatili sa atin sa pananampalataya. You stay sa salita ng Diyos, mga kapatid, at hindi tayo makakaalis sa kaluguran ng Diyos. At yun naman nakalagay dito, without faith, it's impossible to please God. So, salamat po, Brother Maverick. Thank you very much. At magpatuloy ka, kapatid. At ang Panginoon meron pang inihanda sa iyong higit pa diyan. Tayo po ay umawit. Umawit po tayo. Mga kapatid, tayo po tumayong lahat at tayo po ay mag-awitan. Awitan natin ang ating Panginoon. Awitin natin yung lovest thou me more than this. Alam niyo yung awit na yan? Lovest thou me more than this. Sa pananampalataya, uunahin natin ang ating Panginoon. Meron tayong mga desisyon na ginagawa sa buhay. Pipiliin natin na mahalin ang Panginoon ng higit sa lahat. Ang modernong panahon ay nagbibigay ng comfort at maraming iniaalok. Pero higit nating mahalin ang ating Panginoon. Alright, sige po. Everyone. Modern times has brought us many comforts. People live in wealth and luxury.
John. Lovest thou me, lovest thou me more than this? Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh, precious Lord, I love you more than all of this, more than fame, more than wealth, more than the world. I love thee more than this world could offer. Our sinful follies I deny for thee. My love, my life, my all, I bless thee. I love thee, Lord, I love thee, Lord, more than this. On the chorus now. Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh, precious Lord, oh, precious Lord, I love thee more than all of this, more than wealth, more than wealth, more than wealth. Alam niyo po, maganda po yang maging paninindigan natin. Ano? I love you more than this, more than fame, more than wealth, more than the world. Amen. Tayo po'y magtitipon po ng ating mga kaloob sa hapong ito. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Hilingin natin, Brother Crispin, pangunahan mo tayo ngayong hapon. Pag-pray ang ating mga kaloob ngayong hapon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan ngayong hapon na ito. Opo. Maraming salamat sa kayamanan o Diyos at puspos ng lahat ng kabusugan ang naibigay sa amin. O Diyos, naway magamit namin ito at lalong gabay sa aming pananampalataya ang ganitong sitwasyon o Diyos na kaalaman. Lord, thank you Lord. Ngayong hapon na ito ay nagpapasalamat din kami na kami po ay nandito ang iyong mga anak nakapag samba sa iyo. Naway o Diyos, ito po ay makapagbigay ng kaluwalhatian at ngayong hapon gabayan mo po kami uli sa lahat ng mga pagkakataon, lalo na't ngayong hapon na ito ang aming pagbibigay sa mga kaloob. Panginoon, ikaw po ang nakakakita at nakakaalam sa lahat. Naway o Diyos, basbasan mo po ito at makapagbigay o Diyos ng lalo pang magamit sa mga gawain mo o Diyos. Itong hapon na ito, ang aming dalangin po ay ikaw ang manguna sa lahat at ang iyong mga anak gamitin mo Diyos na instrumento sa lahat ng mga pagkakataon o Diyos na makapagpalaganap ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po tayo.
Amen. All the people say amen. Salamat po at tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Ang atin pong next schedule, pray po natin si Earl sa Wednesday. Brother Earl. At least nakaranas kayo na maging blessing one time sa ating simbahan. Pahalagan niyo yan dahil yan ay paraan ng paglilingkod, lalo yung pahalagahan ng pagkakataon sapagkat hindi lagi tayong may pagkakataong ganyan. Biyaya lang ng Diyos. Na mamaya po, 4:00, meron po tayong, kung kayo may mga anak na maliliit, sa Children's Department, 4:00 yan. Okay po. Tapos po, Tuesday ng gabi, 7:00, meron po tayong doctrine discussion. Kung kayo po interesado na makitanong, makiisa, you can join. Yung iba naman po sa inyo, ini-encourage ko sa inyo, magagaling po kayo, kayang-kaya nyo ho na mag-live stream. Nakita ko si Brother Malto, nag-video. Gawin nyo po yun. Yung iba sa inyo, kayang-kaya nyo yun. Hayaan nyong mapuno ang Facebook ng mga salita ng Diyos. Kesa natatakpan lahat tayo ng mga problema lamang ng pagkakapirahan, mga panooring, mga simpleng mga bagay ng mundo at ng sanlibutan. Ilagay natin yung salita ng Diyos. I-front natin si Kristo pagka may pagkakataon kayo. Lahat po kayo na mayroong kakayanan, kahit mga 3 minutes, 5 minutes na video, meron kayong lesson, puhain nyo doon. Madali lang po yan. Kung Tagalogin ninyo. Hindi nyo alam, 2, 3 na nakikinig na makakilala sa Panginoon. Matouch ang buhay. Di ba? Hindi natin alam Kasi si Spurgeon, yung Prince of Preachers, napakahusay na mangangaral, Charles Haddon Spurgeon. Bata pa siya. Ang pastor, nung panahong yon, wala. So ang nag-preach ay yung deacon. Deacon nila nag-preach. Yung deacon naman, hindi marunong mag-preach. Ang kinuha lang na talata, simple lang. Pero ang ginamit niya, sabi niya, look unto me and be saved. Inulit-ulit lang yun ng diakono. Look unto me. Si Spurgeon dumadaan. Dumungaw sa bintana. Nakinig. Abay yung sabi yung, look unto me and be saved. Abay tumanggap si Spurgeon. Abay, napakahusay na preacher. Talagang hanggang ngayon. May mga ganyan po Yung isang alam ko nga, hindi nga marunong mag-preach, nag-practice sa kabundukan Yung mga puno, pinagsisi yung mga puno. Mangagsisi kayo, nangaral sa puno. Pinagsisi yung mga puno. Merong dumadaan. Pinanood siya, pinakinggan. Abay, na-save din. Tingnan nyo yan. Mga hindi mo akalaing paraan na gagamitin ng Diyos. Merong atheist. Hindi siya naniniwala kay D.L. Moody. Si D.L. Moody, sikat na sikat. Sabi niya, sino ba itong D.L. Moody na to? Gusto lang niyang makita Ang ginawa niya, umakyat sa puno, naglagay ng salpak sa tenga para hindi niya madinig ang preaching. Naglagay ng para hindi madinig. Gusto lang niya makita nung naroon na sa taas, ginugulo siya ng putakte o ng bubuyog. Kagaganon niya, nalaglag yung kanyang pantakip sa tenga. Di nakapakinig siya. Ayun, na-save. Tingnan niyo mga ginagamit ng Diyos. Iba-iba Kaya hindi niyo po pwedeng maliitin pag kayo nag-broadcast kayo ng gospel. Hindi niyo alam kung kanino babagsak. Si Pastor Hayona, pastor natin ng Cubao, nag-ano lang yon, nagpapagala ng aso sa Luneta yata o kung saang park. Nakapulot ng trucks. Kinuha. Binasa pag-uwi. Ayun, na-save. Tapos nag-aral sa Bethany Makati. Ayun, naging pastor. Tingnan niyo yan. Mga simpleng pamamaraan kung paano ang Diyos gumagamit. Hindi natin alam kung paano ang Diyos gagawa. Kaya kung meron kayong pagkakataon, kakayanan
Gamitin nyo yung inyong mga ngiti, yung inyong patotoo, gamitin nyo yung inyong natutunan sa salita ng Diyos, mga nabasa nyo, maybe a book or a devotional book, gamitin yung series. Ano? Kumuha kayo doon, hindi masamang yun ang inyong, hindi nyo alam kung sino ang na-encourage at nabe-bless. Ilagay nyo lang sa isip nyo, I want to be an encouragement. Yan ang ilagay nyo. I want to be an encouragement and I want others to know about Christ as their Savior and Lord. Simple lang. 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, okay na yan. Amen? So gawin po natin lahat yan mga kapatid, as much as you can, at i-like natin lahat. Pag nakita nyo, i-like natin. Sige po, tayo po tumayong lahat at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay umawit pa po ng isang awitin bago tayo magwakas. Awitin natin yung crown him with many crowns. Bago tayo mag-uwian ay ating putungan ang ating Panginoon ng maraming putong. Crown him with many crowns. Tapangan mo, Brad. Tapangan mo. Brother Julius, tapangan mo tugtog niya. Yan. Okay, everyone. Crown him with many crowns. The Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drums. All will sing His song. Awake my soul. Come on, let's sing. Oh, him who died for thee, and living as thy matchless King throughout eternity. Crown him the Lord of love. Behold his handsome side. His voice yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully give the sign. That Lord presents his wondering eye at mystery so bright. Crown him the Lord of heaven, one with the Father's throne, one with the Spirit through him deep, from yonder glorious throne. All hail Redeemer, live, for thou hast died for him. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. All the people say amen. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa maghapon na kami po ay nagpalumagak sa iyong bahay, sambahan. Salamat po sapagkat ang mga pira-pirasong katotohanan at ang mga patotoo ng iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa, paalala po sa amin, sa aming paglalakbay, na siyang magsisilbing lakas namin hanggang humantong kami sa iyong kalooban. Pinagtatagubilin po namin sa inyo ang bawat isa, ang aming bawat pamilya, ang aming bawat lakad, bawat paglabas ng aming bahay, bawat mga desisyon na aming gagawin, bawat pangarap na aming aabutin. Ikaw po, Panginoon, na magbigay sa amin ng katuparan, katagumpayan, at kapurihan sa lahat po ng mabubuting bagay na inilagay mo sa aming unahan para aming gawin. Makapag-akay po kami ng mga kaluluwa pa sa kasalukuyan, lalo ng daigdig namin na naghahanap ng sagot. At ang mga tao po ay mayroong uhaw ang kaluluwa, nasaan ang katiyakan ng pag-asa ng langit. Marami po ang napapariwara dahil hindi po nila alam kung ano ang kanilang gagawin at saan masusumpungan ang sagot sa kanilang mga katanungan. Tulungan niyo po kami na kahit pira-pirasong pagsisikap na maabot ang sinuman. Hindi namin alam kanino mo gagamitin, sino ang tao na pwedeng maabot, nang pwede naming ipahayag sa kapirasong sandali. Kaya Lord, dumadalangin po ako sa inyo, bigyan niyo po kami lagi ng lakas ng loob upang gawin po namin ang bagay na kalulugdan mo
makatutulong sa aming kapwa at makagaganap ng bahagi ng pagkatawag at pagkaligtas mo sa amin. Ingatan mo po bawat mag-asawa, patatagin niyo po ang mga pamilya, mga anak, mga trabaho, mga ministeryo, mga missions, at mga pinagsisikapan. Kayo din naman po ang lagi naming hahangarin, nalugurin at pag-alayan ng lahat-lahat sa amin. Salamat po ng marami sa mga simbahan na nagpapatuloy at matapat na gumaganap ng inyong kalooban. Salamat po sa mga Christ Baptist Missions na patuloy nagsisumigasig. Amin pong hiling at dalangin ang paglago sa iba't ibang lugar, iba't ibang pag-aani, sa iba't ibang panahon, at papangyarihin niyo po. Maraming salamat sa katapatan po ng bawat tatay, bawat nanay na iglesyang ito at mga kabataan. Ikaw na po ang magpala sa bawat isa at ikaw naman po ang karapat-dapat naming luwalhatian. Muli po, gabayin niyo kami sa aming pagwahiwalay. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ingatan po tayo ng Panginoon muli.